Carmela Coro Tiangco was born on August 10, 1955, in Batanto Arsenio Tiangco Sr. and Florencia Coro. After graduating from De La Salle University, she became one of the leading presenters in Philippine television journal programs. Tiangco began her media career during the Marcos presidency, joining MBS-4 as a newscaster. She later joined ABS-CBN Corporation for a decade, working with Jay Sanze and co-hosting Mel and Jay. She co-anchored Balita Ngayon and gained fame as one of the original anchors of TV Patrol, premiered in 1987. Tiangco, a former rock band lead vocalist, married at a young age but was annulled in 1994. She has 4 children. In 1997, she underwent angioplasty after a heart attack due to socio-civic mission. Patuloy ang mga balita sa TV Patrol. Pinarangalan ng Pangulong Aquino ang 40 mga air traffic controllers na hindi lumahok sa welga ng PATCA. Siya mang tumanggap ng Presidential Commendation Award, samantalang ang 31 naman ay binigyan ng Presidential Citation. Samantala, hindi na umano babalik ang mga nagwewelgang air traffic controllers hanggang hindi rin ibinabalik ang mga natanggal nilang Well, Joey? Marami ka na tungkol sa akin may itsura ka pala. Bukod sa naiya, pinaguhuli rin ang mga kolorum at nangongontratang taxi sa mga paliparan sa ibang rehiyon. Damay din, pati mga habal-habal na may pareho umanong estilo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Isipin nyo nga ito, isa kang magulang. Ikakasal ang anak mo, pero hindi ka imbitado. O di kaya, imbitado ka nga, pero ang trato sa'yo, parang ordinaryong bisita ka lang. Hindi ka kasama sa wedding entourage. At wala kang parte sa seremonya. At higit sa lahat, hindi ka isinali sa picture-taking ng pamilya. Ako, napakasakit niyan. Hindi ba ganyan yung nangyari dun sa isang celebrity family? Uy, nag-trending yun, ha? Pero ngayong gabi, ang totoong kwento ng isang ina na dumaan sa ganitong mapait na karanasan, yan po ang aming hatid sa inyo. Ano kaya ang nangyari noon kaya umabot sa ganitong hidwaan ng kanilang pamilya? Ano ba ang naging kasalanan ng ina kaya gano'n na lang ang galit ng kanyang anak sa kanya? Halina't tunghayan ang masalimuot at madamdaming kwento ng The Rejected Mother, The Melissa de la Serna Story.